like respectful Senate. Pero galit na galit na talaga ako kasi kung kayo po mag-aral kahit isang taon lang ng law, makikita nyo puro sinungaling na sila. Ulitin ko lang yung first point ko. Tatlo lang naman. Hindi tayo sagaw ng ICC. Number 2. Bakit mahal ang bigas? Mura ba bigas? Buti pa yung green rice. Mura lang. Green rice. Action. Yung white rice mahal. Alam nyo, nag-file kami ng case sa ombudsman laban kay Martin Romualdez. Falsification of legislative documents. Simplihan natin, paano ba gumawa ng budget? Batas yan. Paano ba gumawa ng batas? Gagawa dito sa lower house, bibigay sa Senate, may magkaiba konti. Dadalhin sa PAICAM. Wala pa naman mali doon. Pero dahil sa PAICAM, kailangan i-check ulit yan ng mga representatives nyo. Kailangan bumalik sa plenaryo. Tama? Nakukuha nyo kayo, di ba? Natalino naman kayo, nabawain nyo kayo eh. Alam nyo yung batas, di ba? Ang nangyari, galing sa PAICAM, hindi na dumaan dun sa mga plenary, blanco yung ibang department. Pagdating kay dun sa, alam mo na, sa taas, ayoko gamitin yung salita eh. Pagdating nyo sa taas, may laman na 241 billion. Di falsification. Sino naglagay? Di last touch. Sino ba last touch? Di sino mo alis? Di falsification. Tama? Okay. So, ano ko na dito sa bigas? Hulaan nyo kung ano yung dalawang department na pinaglaruan yung budget. 0, biglang 241, may mga backdoor bills, ganyan. Hulaan nyo, wala kayo ng department. Agriculture, tama. Agriculture. Isa pa, hula pa kayo, isa pa. Kaya hindi. Irrigation. Niya. So, di ba wala nakapansin? Sino pumapansin? Kasi ang tao mo, iniisip ko minsan, agriculture, palay-palay lang yan. Irrigation, tubig-tubig lang. Sige. So, binablanko-blanko, mamaya may laman na 241 billion, pero hindi mo alam kung sino na yung may kausap sila doon. So, ito tanong ko, paano magmumurang bigas? Kung hindi natin nilalagyan ng tamang budget, according to proper consultation with the farmers, paano magmumura? Pinaglalarawan natin. Naintindihan nyo? Lahat po ng tao, lahat po kami anti-corruption. Pati yung kabila, anti-corruption po ito. Pero may nagtuturo ba ng mechanism of corruption? Kung paano nilalakaw sa bulsa nyo? Nakikita nyo na lang nakaayuda na. Saan galing? Kaya, it brings me to my third point. Sorry, humaba konti. Third point. Kailangan PDP laban straight. Yes. Bakit? Paano ba mag-impeach? Sa baba, majority. Akyat. Ano sa taas? 2/3. Ano 2/3 ng 24 senators? 16. Ano na na? 1/3. Ilan na 1/3? 8. So yung 8, dagdagan mo isa, wala na impeachment. Tama? Kung may PDP laban straight, doon yung sinaling. Di ba 9? May dokma ka pa. 10. Tama? Kaya, ang boto sa PDP laban straight ay boto laban sa impeachment. Yan lang po ang gusto ko i-share sa inyo. May isa pa kaming kasong Pinay, pero si Atty. Bopel Torion, who is representing a brilliant lawyer, representing Pastor Tibuloy, will explain to you kung ano yung Pinay namin na kaso.
Yung kaso na yung tungkol dyan sa online voting at kung paano tayo dadayain. Yung iba naman dyan, reklamo na reklamo. Dadayain tayo, dadayain. Paano nga natin ititigil? Ayan na, sinagot na ni Atty. Torion. He will explain to you kung paano natin ipoprohibit ang COMELEC dyan sa mga kalokohan na yan. Kaya supportahan niyo po si Pastor Kibuloy, who is supporting Atty. Bobby Torion and his associates to make sure na walang makalusot na legal matter. Si Atty. Torion hindi na ho natutulog. Tuwing meron, may kaso filean mo. Okay. Ganyan. Hindi, totoo. Siguro ho, kung naniningil siya, bilyonaryo na siya. Pero hindi po niya sinisingil. Dahil po, sinusuportahan naman siya ni Pastor Kibuloy. Do you understand why this is important? O, di ba hindi na magandang kumanta pa ako? Kaya po ako kakanta. Hindi po para magkampanya ng whatever. Gusto ko po magpasalamat sa Davao. Gusto ko po magpasalamat kay Tatay Digo, kay BP Sara, at sa lahat ng mga Duterte, kay Mayor Baste, for putting this up. Bakit po? Kayo po ang halimbawa ng tama na gobyerno. Ingit na po kami lahat sa inyo. Makakaasa po ba kami sa boto ninyo? Ang title nito, kilala na namin si Tatay Digo. Panalo na siya, pero ang daming umaangal. Masyado daw disiplinaryan, masyado magawa. Ang title ng kanta na ito, Tunay na Layan. Nung kinanta ko kay Tatay Digo, tulunod siya. Hindi ito masyadong kilala. Pero ang pintuan ba, pag walang bisagra, bukas pa yan. It swings freely dahil may bisagra. Parang tao, we are free because of the laws. Tunay na. Kaya tagal na namin,
ang wakas ng aking palatuntunan para sa inyo. Paki-listen lang dito. PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Sige, pakinggan nyo. Ulitin na suka, pinisin ang tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Ito ang tunay na Duterte, bumili siya ng wepe, wepe ay kasi, totoo magsisilbi. Ondo, Pino, Marcoleta, Pino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Sena. Tama! PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, para sa mamamayan, PDP Laban Street. Walang tiwala sa Duterte na, magtatamayan, Duterte na, para sa mamamayan, PDP Laban. Our idol, number 10, Jimmy Bondo for Senator. Ladies and gentlemen, Attorney Jimmy Bondo! Wow! Grabe na words! I'm sure na amazed po sa iyang message and nakalukod na bilang ang tanan sa message ni Attorney Jimmy Bondo. Karoon kami una, aside from the fact na nag-share sila sa iyang very nice voice o giharanahan na karoon kami ni Attorney Jimmy Bondo. Once again, ako palang pagkain partner, ladies and gentlemen, Attorney Jimmy Bondo! Pasensya na partner, naiiwang kita sa air. Kasi pumuntahan ko mga ang aking Senator Jimmy Bondo. Yes, so nasa pina partner, naiintindihan naman natin yan. O karoon partner? Actually, okay, eto na. One of the anak ng Davao. The representative of without mamaya na si Attorney Tunion, sisigit muna natin si Senator Bato de la Rosa for his video message. Medyo madaling Ang puso mo ako nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagmamahal at suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya. Ramdam ko namin ang iyong mga sakit at malaking bagay ito para sa kanila sa panahon ito. Naniniwala ako ang tulong to our country today. Kasi po bilang isang abogado, naiintindihan ko naman ang mga proseso ng batas. Hindi po tama ang maraming bagay na ginawa ng House of Representatives at ng ating pamahalaan. Unang-una na po yung impeachment na nangyari sa ating Vice President. I question the impeachment on 2 grounds. Yun pong ebidensya na kanilang pinagsama-samang ipunin ay hindi naaayon sa aming proseso. I told the committees, this is not the way to investigate the utilization of public funds. The House of Representatives was not given the responsibility to make the audit of funds. There is only one single office of the government that was reposed by the Constitution to do the audit, to do the examination of all reports relative to the public funds utilization. Ito lamang po yung Commission on Audit. Nobody else. The only mandate and authority to audit resides in the COA.
not in the House of Representatives. Sinabi ko po sa kanila, ito pong audit na ginagawa sa Office of the Vice President is only a starting point. There is no conclusion yet. It is only audit observation memo. There is no findings yet. Ang totoo yan, sabi ko, kahit na itong audit observation memo will transition into a notice of disallowance. The notice of disallowance is still assailable. It is appealable. Bakit ka po tayo gumagawa ng isang bagay na ginagawa ng Commission? We cannot encroach upon ourselves the mandate proposed to the Commission on Audit. Hindi po natin pwedeng kunin yun. Wala silang maisagot. So I asked the Commission on Audit. Sila yung tinanong ko, can you surrender your authority and mandate to the House of Representatives? No, sir. Is there any other office aside from you who can make the audit? None, sir. O bakit nyo binigay ngayon sa committee? What happened? Kasi po sinampi na kami. Dahil sinampi na ka ng House Committee, sumunod ka naman. Ba't hindi ka nag-object? Why did you not write back the House of Representatives? You cannot take away this responsibility from us. This is ours. You have nothing to do with this. Bakit hindi kayo sumagot? Takot po sila. Ito po yung nangyari. So, if the audit of the COA is not even final and executory, it is even appealable to the Supreme Court. Bakit yung audit na ginawa ng House of Representatives became final and it was utilized as the means to impeach the Vice President? Wala na pong sahuli. Wala na pong rule of law. So sa galit po nila sa akin, tinanggal lahat ako sa aking mga committees. Inubaran ako. Wala na akong committees ngayon. Nakakala nila, matatakot nila, o akala nila, hindi na ako magsasalita. Pati po yung position ko sa Commission on Appointments, tinanggal din sa akin. Pati po yung mga binibigay nila ng mga ayuda na pinamimigay ko rin sa ating constituents, tinanggal din nila. Pati po yung inisyo kong mga guarantee letters para pampagamot sa mga kababayan nating mahirap, tinanggal din nila. Sabi ko, bakit? Pinarusahan nyo na ako, pati nga yung allowance ko, tinanggal nila. So pinarusahan, okay lang sa akin yun. Pero sana, huwag na ninyong punin itong guarantee letters kasi para sa mga taong mahihirap ito. Pampagamot nila ito, pambili nila ng gamot, pang-hospital, kinuha pa ninyo. Ganyan na po ang nangyayari. So I questioned also the manner under which the former president was arrested, detained, and then eventually flown back to the Netherlands. Bilang isang abogado ko, sinasabi ko sa inyo, mali po lahat ang nangyari. Yung warrant of arrest, hindi naman po pinakita sa dating Pangulong Duterte. Ipinakita po sa cellphone. Hindi po gano'n. Ang sabi po nila, nakipag-coordinate daw ang Interpol. But I did not see any representative of the Interpol. I was expecting that the representative of the Interpol should surface at siguro inabot niya yung warrant of arrest to kay General Torre. Wala. Wala. The representative, the local counterpart of the Interpol in this country,
is the Philippine Center on Transnational Crime. It is headed by a former general. Dapat yun po ang nagpakita, dala-dala sana yung warrant of arrest. There was none. And then, base na rin po dun sa probisyon ng ICC. Kahit na po na-aresto na, palagay mo, inaresto na ang Pangulong Duterte. Under Article 59 of the Rome Statute, sinasabi po doon, the arrested person must be delivered promptly to the competent judicial authority. Nang ibig sabihin po, dadalhin sana sa korte kung sino man ang na-aresto. And in this case, the former president was arrested. But he was not delivered to any judicial authority. He was delivered those military base, the Villamor Air Base. Why is it necessary that he should have been promptly delivered to the court? Because only the court can determine the three things required under the article of the Rome Statute. Number one, the court should determine whether or not the warrant of arrest applies to the arrested person. Number two, whether the processes were observed in serving the warrant of arrest. Number three, whether or not the rights of the arrested person were respected. There was no determination because he was simply wished to a Villamor Air Base. That is not a court. Maling-mali po na. Arbitrarily arrested, arbitrarily detained, arbitrarily flown to the Netherlands. Meron din po tayong local law, Republic Act 9851. Under that law, even assuming that the ICC has jurisdiction, the person should be arrested in accordance with the domestic law. The domestic law is the Philippine law. Dahil wala na tayong pakialam sa ICC because we have withdrawn from the ICC since 2019, dapat ang sinunod ay yung batas ng Pilipinas. Hindi rin nasunod. There is also the principle of complementarity. Ano po ang ibig sabihin mo? The ICC can only intervene in our local affairs if the courts are unwilling or unable to function. That is the condition. There was no determination that our judicial system is ineffective or is unable to function or is unwilling to function. There was no such determination. What happened then? Parang insulto nila ang kabuuan ng judicial system sa ating lugar. From the lowest court, municipal trial court, up to the highest tribunal of this country, the Supreme Court, the judicial system was insulted. Just like that. Hindi dapat mangyari sa ating bansa. Our country withdrew from the Rome Statute on May 17, 2018. 1 year later, that withdrawal took effect. 2.5 years after the effectivity of that withdrawal, the stupid prosecutor of the ICC asked for permission to investigate. That was a fatal mistake. There is a distinction between the existence of jurisdiction and the exercise of that jurisdiction. I think the legal team of President Duterte should capitalize on that mistake taken by that ICC prosecutor. That is the pivotal issue. That was the pivotal issue. Alam po ninyo, masakit din sa ulo po. Alam po, lalo-lalo na sa inyo na. Hindi lang kayo nalulungkot. Sa akin palagay, nagsisikip ang dibdib nyo sa dahil.
Hindi dapat nangyari ito sa isang Pilipino, lalong-lalo na kung ang Pilipino yun ay dating Pangulo ng ating bansa. Kung sakali lang naman, may kasalanan talaga si Pangulo Duterte. Meron po tayong mga batas sa ating bansa. Yun po yung sinasabi namin. Bakit kailangan usigin siya? Bakit kailangan libisin siya at hatulan pa sa ibang bansa ng isang hukuman na hindi na natin kinikilala sa ngayon? Ito po ang problema. Wala na po jurisdiction. Mayroon naman po galing pa ng mga abogado na hindi niya magagamit yung Section 59 kasi nag-withdraw na tayo hindi na tayo member. Kaya kung hindi pa naman gagawin yung abogado na yun, wala na pala tayong, hindi na pala tayo member. O bakit mo pa hinuli si President Duterte? Napakasimple naman sa Duterte. Bakit mo pa hinuli? Alam mo ninyo, kailangan po natin ipaglaban yung tama. Kailangan po natin itama lahat yung mali. Ang kasalanan lang naman ni President Duterte, kung pwede nating tawagin kasalanan, ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Siyempre, presidente siya. Higit sa lahat, siya ay nakakaalam kung ano mabuti sa kanyang bansa at sa kanyang mamamayan. Nakita niya yung panganib ng droga. Alam niya ang epekto na gagawin ng droga. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa kanyang pamilya at sa kanyang lipunan, sa kanyang kabuuan. Mawawasak ang lipunan, masisira ang lipunan. Iyon ang nakita ng Pangulong Duterte. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang meron responsibilidad ko sapagkat sa ating saligang batas, ang Estado ay nananagot na proteksyonan ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Bilang isang mabuting presidente, ginawa lang niya ang dapat na gawin under the circumstances. Ang totoo, wala namang nagreklamo. Wala namang nagdemanda sa kanya kahit isa. Walang ahensya ng gobyerno na tutuloy. Binadyakan pa ito lahat eh. Bakit eh? Bakit naman may mga ilang tao na kalaban niya, mga dating senador, dalawa yata yun. Isang senador na lalaki na nakulong, isang senador na babae na nakulong din, kalaban ni Pangulong Duterte. Bakit? Sila bang nakakaalam kung anong mabuti sa ating bansa? Mas marami pa ba sila sa presidente ng Pilipinas? Bakit hahatulan mo ang programa ng isang naging Pangulo base sa dami ng namatay na tao? Bakit hindi mo ibase yung programa kung ilang tao ang na-benefit? Ilang milyong tao ang nasave ni Pangulong Duterte laban sa droga? Ilang pamilya ang iniligtas ni Pangulong Duterte laban sa droga? Ilang magulang ang nagkaroon ng kumpiyansa at nawalan ng takot dahil ang mga anak nila ay nalagay sa mabuting kalagayan? Bakit hindi mo doon hatulan ang programa ng war on drugs? Bakit sila magkukumplo? Eh sino ba sila? Mga kababayan, kaganda ko, alam ko po ang sakripisyo ni PRRD.
Ayun, nandun siya sa malayong bansa ngayon. Nag-iisa. Pero alam ko, matapang si Pierre Ardi. Hanggang ngayon, alam niya, kailangan siyang magsakripisyo. Kahit na mahirap, hanggang ngayon, pinakikita pa rin niya kung gano'n ang pagmamahal niya sa mamamayang Pilipino. Pierre Ardi is the image of courage and sacrifice. Pierre Ardi is the embodiment of a leader who gave his all to his fellow Filipinos, but he asked for nothing. Pierre Ardi is the embodiment of a brave, strong, and enduring leader who can give his life to his leader. Let us not forsake him. Let us defend him. Let us bring him back to this country as soon as possible. Let us not lose hope. You know, I know that there is always time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back decency. Let us bring back integrity. Let us bring back accountability as well. Let us bring back our patriotism, our number one. Let us give him the full support, the kind of support that only the Filipino can give. And you can approximate that kind and extent of support depending on how much you love your country. Let us bring back the core values of the Filipino that define us. Those core values that describe as to who we are. Let us bring back Pierre Ardi home. Mga kababayan, magagawa po natin ito. Together we can do this. But you will have to help us also. The turning point is May 12, the election. Alam na po ninyo kung anong gagawin ninyo. Meron isang team dyan. Hindi ko alam ang pangalan ng team. Hindi sila kumitibo. Wala silang sinasabi. Hindi ko alam kung alam nila na dinukot si Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung alam nila nandun na siya sa Netherlands. Basta wala silang ibo. Parang walang nangyari sa bansa ito. Yun ang team. Hindi ko alam ang pangalan ng team. Sinusuka! 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 Ano yung team na yun? Sinusuka! Wala na yun ang team. Sinusuka! Sinusuka! Basta ang pakiusap ko po sana sa inyo, ang tulungan nyo ay yung team. Suka! Yung team na pipigil sa pagtanggal sa Vice President. Yung team na nakikipaglaban para sa legal defense ni Pangulong Duterte. Yung team na lalaban para ibalik si Duterte sa Davao as soon as possible. Team Suka! Team Sinusuka! PDP laban. Number 10, Jimmy Tumba. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number
Number 30, JB Hilo. Number 34, Raul Lambino. Number 38, nakalimutan ko. Number 53, Apollo Tibolo. Number 56, Vic Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. Sila po ang team. I have to feel goodbye to you. Kasi po, meron pa po akong meeting sa Maynila. Pero, I think we will see each other again. Babalik po. Para po sa ganon, ay magandang pagkikita natin sa aming muling pagbabalik. Kasi po kami ay sinunod na ng ating bansa. At para naman hindi nyo dalang makalimutan habang hindi pa kami nakakabalik dahil matagal-tagal pa naman, ay meron akong iiwasan sa inyo. Gikan sa akong kasing-kasing. Ginaguguma ko kamunta na. Kada Domingo, pag ka na humana ng simba, humana ng suroy, pagkakit ka din, kagag mo istura din. Dahil tong unya o sir, pwede mo manulti kung sa inyong debate. Importante yun kayo ang partisipasyon karon sa matag na gawin nyo. Kaya ato ang lugar, hindi ka ang Davao, kundi ang tibuok Pilipinas, nag-aagi o transformasyon din karon. Karon nakita nato nga ang kung ginakontra din sa administrasyon karon, labi na akong amahan na iligan nilang di-aristo o ipadala sa Netherlands sa bag. Kung nagkaibaw ang tanan, akit ang natuog di-angkong pagkirnila nga wa sila musunod sa balaod pag-aristo ng Duterte. Karon makita nato kung sa klaseng gobyerno ang di nato gusto o naagian nato kaniadtong gobyerno sa panahon ni PRRD na may gusto nato mabalik ang abot sa panahon. Basig, karong 2028 o maluoy Ginoong mosugot, basig na sa kasing-kasing ni Inday Sara Duterte, magkabutang na po ang presidente ng padayon sa plataforma ng Duterte. Duterte! 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 Sama sa kilingon sa sinugdanan pa ng ilan kung ano na Davao, hindi kita dapat pangundang ng labi na o sa iyo doon ang ginagawa sa kung dapat kita dihilig yung manubutan. So gani atong ginagawa kada Domingo, maunang pagpakita nato sa administrasyon, dili pa rin sa ino nagayaga-yaga ta o bukan-bukan na atuwa, maunang itong kinabate, maunang sentimento nato nga ato gusto ma-express o makita sa kanaganan ko aron indahog sa dagang uban sa tuwa. Pagsama sa kuingon, dunay transformasyon na nahitabo karon sa atong nasod base kung mulahos sa itong mga sentimento makuha na rin nato ang Pilipinas at syudad na pinakagusto din nato ang aniadto pang naglingkod pa sa Duterte. Pero ganyan, pagkitabo rin ako atong po na
Total, nakita ninyo, ang kanyang pagkaroon. Sila mo po gusto mong pagos ang argumente. Sige sila pamumpara, Marcos o Duterte Kuno. Ginagagawa sila sa inaamig nila mismo. Ni Adlai Surudante, Marcoleta, ako ang kandidato para sa inyo. Sige sa laban. Kung maghinunto mo, ang akong igsokol si Tesaro Duterte, ipatawag sa kwarto, handa mo ba ang tabuhan? Kaso, kini mga tao sa Congress, under Camate Romandes, di mo sagot kung ubaga di nila gusto. Pero si Rodante Marcoleta, mo'y lupensa o wala ipasada ng resol. Ako siyang palakpakan, Rodante Marcoleta. Mo'y isog din ang ilusan. Pero ako, gusto ko mahibaw ng pagpapasalamat tungkol ko kay Dili Nalin ang ibuhat nila sa kay Rudy Duterte. Ako ang pangkamahan. Nasakitan kaayo ko, pero sa alas ko yun, sa sinugdanan pa lang, dili panahon ng magbiyata, panahon para kita minokol yun. Dili kita masugot sa ilang ibuhat, hindi nyo ito tama. Diyan na, ibutang lang ang planete. Kada Domingo, balik-balik ka, pakita na ito, kung hindi pagsugot ang lingkuhan. Bilang yun sila binuwatan, pati sila ng treatment sa Davao City ng mga tao. So, ilan kayo mag-over ang istorya, katulad ko yung rally sa 3rd District, gusto ko magpasalamat, gusto ko mahibaw mo na salamat tayo. Magbawas ko sa inyo ba? Kita sa mga pamilya, labi na sa kaumahan, ibawas ko na lang na pinaagis ng panagraw pagkamatay ng kano ng Respublika Bawas. Salamat sa inyo sa mga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaibigan sa ito ang tanan. Ako si Attorney Israelito Bobenturlon, anak sa Davao. Ako representante ni Pastor Apollo Sikibuloy, karong gabi na. Alam mo, matay yung isura ka na musulod gani ka speech gani ni Attorney Jimmy Bordo. Kunya, sa amuha mong presentation, magsunod ko sa iya haperme. Kunya, hastang bapuha mo kanta lang ito po. Pwede? Ikaw mga taga-Davao, akong mensahe kaninyo, di ka sa kasing-kasing. Ngayon man, lisod tayo ang akong trabaho. Ngayon, kung akong pinalangga si Pastor Apollo Sikibuloy, the character assassinate na 2 years nang nilabay hangtod karon. And my job is to convince you to vote for him. Now, ako lang himuon. Ngayon, kinsa man si Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy, susama ka na to. Anak sa Davao City. Hikan siya sa kalisod na tao asa dinha sa Kamayo, Kalinan, Davao City. Hikan siya sa kalisod na ninuha, nag-eskwela, nahimong eskolar, nahimong ministro, napukod niya ang Kingdom Jesus Christ in 1985. Pila lang kamiyembro, 15 lamang kamiyembro. Karon unsa na ang Kingdom of Jesus Christ. It is one of the leading religious organizations present in 200 countries and in 2,000 cities worldwide. Now, kami, kung kami siya na tao ordinaryo lamang, makaya pa niya kini. Duna siya Exhibit A tungkol sa iyahang pagkaninguha,
pag-ampo kay Allah subhanahu wa ta'ala, milambo ang Kimo JC, nahimo niyang amigo ang atong pinalanggang Presidente Rodrigo Duterte, loyal na amigo mao nang ihimo siyang ihiplo sa government repression ni Presidente Marcos. Di una siya utira. Kaya no, ang SMNI lamang ang naghatag o higayon galing kay Presidente Marcos na presidente siya. Siya lamang ang nagpresenta o nagtabang o loyal kayo sa atong former President Rodrigo Duterte na siya mo'y di una o atake, di tawag na rapist, gitawag ang iyang organization na kulto. Ang isbutan na ka kung may iyang abogado kung rapist pa siya. Tatawa na kung di mo kung kumplina. Kung manunong mo sa mga kumplina, pila mo niya kasama ka rin. Pero isa yung tao na nakaya ng kumplina. Sa diha na nanay warrant for libel. Naabay yung ebidensya sa isa na nakapante. Wow! Naay police blatter. Wow! May medical certificate. Wow! Ngayon di pa ilang sa kaso tungkol lagi kay politika man. Ngayon akong i-klaro sa inyo ha. Naabay rape appeal sirandaan ng siminay. Naabay rape na appeal nito ibuha na ron i-freeze na nilang pundo. Wala. Maugali na sa tanang na ganahan ni Pastor. Please, give him the benefit of the doubt. Ngayong i-garantar assassinate siya tungkol kay Nano, grabe siya kaloyal sa atuang Presidente Rodrigo Duterte. Di ka pa magkamayon, hangtod kahimot siyang Presidente at hangtod kanon. Galit ang sulti niya pagpa-impeach sa Inday. At kung malimang tayo naghihimo ng Inday, wala na ikabasa ang mga congressman. Kung sa may atong nahimo ang atorni, ibudong na, basta. So, himunga ako sa iyo. Kinsa may nag-file, kayo ninyo, ako lang yung file na to. Ang nagsuko na po ato. Si Pastor Apollo C. Ibaloy, nakakabahan na ako, si VP Inday Sara. Niya ba? Katong, doon na humihon, naguna na iwaran o arrest si Presidente Rodrigo Duterte. Di na ko ilimod sa inyo na Senator Bato, hugay na kayo may kaila. Bata pa lang po, kailan ako ni Senator Bato, kay puro may taga-Davao dito. Ako ang iyang abogado ni Anang sa ICC case ko nung niya, wala pa may kakita. Di kuha na ko niyang abogado dahil kanon, sulti niya dito may sa Hong Kong. Kung ano masuntong, tawag si Senator Bato, March 9, gabi, confirm na naniwagan ni Presidente. Ang guba, ngayon sa may gusto, preparahin ako sa surari o petition, mandamos, o petition. O sige, bisag tuwa ko sa atuwa Hong Kong na ako'y makauban din na sa akong gamay na opisina. Puro magpunagan, magtutundo o palaod. Atty. Rizada Nolasco, si Atty. Reginald Santiago, ako ang makauban din ha. Puro nga nagtundo, dali lang sa tiyo. Okay, you craft a petition for certiorari and prohibition with prayer for injunctive release. Pagka-Domingo, gisuntian na ako si yes, confirmed yun, na nagawaran. Gisuntian si former President Rodrigo Duterte. Nag-advise dili lamang si ES, uban ng abogado. President, ayaw na lang kukulik. Bawa ko sa desisyon sa atong pinalaglang Presidente. Ano mo ulit mo? Sa kapitad ng kalawang ko isa, muli ko, palitin kong ticket, alas 4 sa hapon. Imbis ka alas 4 sa hapon, di mo pa sa buntag. Kung sa isulti ni Pastor, attorney, bisag na tayo matabang yung Presidente, hindi nga kung sa inyong mahimo. So, giapil na ito, sumala sa instructions ni ES, si Presidente Rodrigo Duterte. And, nagibalaan na ninyo kung sa inyong kabukat, ipagpapirma na lang sa verification. Galisod pag-ibig, kaya ano, ang notaryo
publiko, dili pasundon dito sa Villamor Air Base. Pero kinsa ang nag-request sa ako para himuon tong tanan? Si Pastor Apollo Sigolino. Anak siya nga ang libro, loyal kayo, dili ko talikod bisan pagiinan, talipti si Digong. Kay, suportahan ka na mo, tanggalon na mo ang suspension sa SMNI, tanggalon na mo na may imuhang kaso. Hidama ka ng Kristo, wala. Tungkol kay si Pastor, tinuod na amigo. Karang panahon na ako mga kaitsunan, kami mo magbintang taga-Davao. Di kinahanglan na ako ang mga senador na dili mapalit, dili madala sa intriga, dili kayo mo baliktad. Kaya pagtanawa itong mga dipangtarangan sa atong pinalanggang Tatay Digong, tuhan na spikas. Balingbing man to. Kung natuang ibutang si Pastor Apollo Sigolino, di at madala ko kwarta. Kaysa tinukod lang na naman siya anak. Librisan para di makasko karong Kitsu. Dili ko siya madalaan kasi katong na siya. Kaya dili siya nalila na tinakalan. So, hangyungon taka mo, mga taga-Davao, pwede na nato padalgon ang anak sa Davao na si Pastor Apollo Sigolino. Pilipinas, pwede na nato padalgon si Pastor Apollo Sigolino. Naayang ka na, atong ni, kung sa magpoy mo ni Pastor Apollo Sigolino, nga di pa na siya abogado. Akong tubag sa iya, sir, hinay-hinay lang po kaayo. Ayaw kaayo pa rin na po, sir. Kaya huwag ka kabalo, mas right pa sa inyo, Pastor Apollo Sigolino. Ayaw na ako pinisulong sa inyong bangko. Huwag ka rin siguro na ako kanina sa kapilyon. So ayaw kayo pag-judge, sir. Kay si Pastor Apollo Sigolino, nakatungkol yung silakan, haskang sigata na. Si Pastor Apollo Sigolino, na yung mga tourist attractions, huna sa mga affiliated companies, nga naa sa iyahang mga ni pangalan na isa lang sa iyaha. Kung nawang magkwarta si Pastor Apollo Sigolino, nagkaso siya dito sa Hawaii, na siya ko kaya pag-dismiss na ito ang kaso. Di pasuroy ko niya kada estado dito na sa iyang mga balay, pero maski isa ka balay, wala sa iyahang pangalan. So kung musulti ko ninyo, butuhin si Pastor Apollo Sigolino, kaya sa Exhibit A, wala siya'y bakit sa korupsyon. Kung gusto niya, tanan untang propriedad sa iyahang pangalan, kanang dakot na propriedad na sa gilid sa airport, ipag-check ninyo sa Security and Exchange Commission, inyuhan na kung kaan ay pangalan ni Pastor Apollo Sigolino. Inanak si Pastor Apollo Sigolino. He will be your main warrior against corruption. Dili niya gusto ang corruption. Mo gani ang first proposal niya. Kung mahimo siyang senador, himuon niya death penalty sa tanang kurako sa gobyerno. Ingon nila, under 50 million daw. Ingon ni Pastor, mubuhan nato na bisan kani 1 million 100,000. Himuon nato death penalty to the graft and corruptors of this government. Ngayon, cancer na ang atong korupsyon. Ingon ni Pastor Apollo Sigolino, we should do something to eradicate corruption from the face of the earth. And then, we will jail all those corruptors by lowering the threats of plunder. Di ba maayo na siya, mga kaigsunan ko dito sa Davao? Ingon po niya, napansin na ako, attorney, ang Office of the Ombudsman, which is tasked by the 1987 Constitution to investigate any act or omission constituting corruption, wala
kayong mga investigators. So ipamin siguro natin ng powers for himo tagbalaod nga dunay truth commission na may mga klaro daghan na investigator sa ombudsman para atong klaruhon o imbestiga ang mga kurakot ng mga opisyales ni ining administrasyon. Di ba lindot na siya? Taga Davao. Ingon po ni Pastor, let us also make a law protecting whistleblowers. Kay kada kurakot, maaari na makakita. Kung doon na tayo palaod karon nga mo-protekta aning mga whistleblowers. Ingon ni Pastor, then naana na sila yung confidence mo istorya, protektahan na sila sa ombudsman, protektahan na sila sa gobyerno, kay naa na may balaod nga maprotekta sa ilaha. So ang ato biyay, atong tumong nga mapaggamay na pausos ang kanser sa atong sosyudad, kini karon mapulmahan, ma-stop kini, or at least mahinay-hinayag ang grabe nga korupsyon sa atong nasod. Iyon po niya, hindi lang tao concentrate niya na. Kaya ang tao karon, tanawa ng ayuda. Lukoy na kayo ang atong mga kaigsunan. So dapat ingon niya, let us concentrate also in creating jobs. Gusto niya na ay daghang trabaho na ma-offer para sa atong mga kaigsunan. Kung saan na niya doon, nakasin itong proposal, he will amend Republic Act 10869, Jumpstart Philippines Act. Iyahang i-propose dito sa Senado pohon kung inyo siyang butuhan nga tanang korporasyon nga muhatag og dugang trabaho sa mga walay trabaho, labi na sa kabukiran o diri sa mga squatter areas, hatagan ng tax breaks or tax incentives. Di ba maayo na siya para nanatay trabaho? Iyahang konsulti kaming bisaad ni Marcos na 20 pesos na bulas. Natuman ba ito? Tatawa na rin kailangan ko sa preso. Di ba ba? Naasay konkreto nga proposal. Iyahang i-recognize na agricultural country kita. So, sa iyahang proposal, let us allocate a greater portion of the budget para tabangan ang agrikultura. Ang ingon niya, state-managed farms sa napariyo sa proposal ni Atty. J.P. Yulo. Unsa na, ang gobyerno ng karon sa katong wala magigamit niya yuta, maunay sa agrikultura, mukuha ang mga walay trabaho ni Eli. Ang gobyerno ng karon maoy mangunay o katong mga magsasaka, mga farmers na walay fertilizer, hatagan o fertilizer, o kung sa lang galing ang ilahang mga produce, ilahang makita, ang mupalit ni ini ang gobyerno na. Ang mumarket ni ini sa Dubai, mumarket ni ini sa Hong Kong, mumarket ni ini sa Singapore, sa Canada, sa Amerika, doon na may kita ang gobyerno, makatrabaho pa ng tanan, doon na may posibilidad na ang bukas. Dili siguro mabainte, apan mutubos siya, ay doon na nakita'y productivity. Di ba maayong ang proposal ni Pastor Apollo Sikibuloy? Ganit ang sulti niya kadaog ang korte. Kagrabe mo yung kaayon ang pagpagdagot sa ako. Daghan kaayon mo tanggal sa ako ang mga poster kay nanuo na sila sa mga sulti sa mainstream media. Pero siya kihapon nagatuo nga mong kita mutuo kay Tatay Digong mag-vote straight kita posible nga munaon si Pastor Apollo Sikibuloy. Pwede na lang tayo kung pupili taon sa kanan, asa man mo sa brand new o sa second hand. O gani napulok manit ato ang kandidato, maghimo lang tao exception na duha, si Bongo o si Senator Bato de la Rosa kay nasulayan na. The rest sa 8
trial ng mahitabo. Kung dili ko mahatagan o PR ko sa Supreme Court, ang file lang kong iterative motion. Kaya naghimo na sila karon dito o kinahang korte-korte sa Senado. Kung dili tamaganta ng PR ko, na ay impeachment trial kay DP Sara Duterte. Kinsa na kaya atong ibutang dito sa Senado kung dili ang mga tao na sigurado kita dili mo talikod kay Inday Sara, dili ba? Ang sigurado ko na dili mo talikod kay Inday Sara, ang PDP laban lang. So pwede ba nato suportahan home straight PDP laban lang? So inapunta gikat sa among kasing-kasing, dili lang kong kanta, kay dili pa akong panahon karon, di pa po singer, ayaw bibitaw ninyo kalinte. Home straight PDP laban, home straight number 53, Senator Pastor Apollo C. Kibuloy. Hanggang salamat! Kumayong gabi ka. Kahit may tagpasaya, kahit kayo, diri ko nagpuyo sa Boulevard, no? So, diha, ako bang ilatalyon, mabini, diha may nagtubo. 1980s, silingan ano, gisunog ang balay, dili pa mayor si Tatay Ato. Kaya wala ikaw nakahatak, so gisunog ang balay. At tubangan sa among gate na ay gipusil. Bata pa ko, imagine mo ang kaguol ni anak. Lain na lugar na mapadakong bata ang Davao City sa una. O ang pinakagrabe na nahitabo, ang ako ang first cousin, gilubos, gipatay. First year college siya, Ateneo ni Davao. Anak, kagubot ang Davao City. Sa kagulba na mo gusto namin manghawa, ay siyempre biktima ang pamilya. Hantod ni abot si Tatay Digong. Dili na ko na i-explain. Kabalutaon sa inahitabo na mingaw ang Davao City. Pati insurgency, giayo niya. Pili na ka magbaktas na di ka mag-uol. So sa gibuhat na itong tay, dagang tay, dagang na yung mga presidente tayo, sulban nimo ang Pilipinas. Pero una kong sa kitubang niya, but-but ninyo, pagpahuman na naprisohon ako. Papalunin siya. Papalunin siya. Pero iya gid nang gibuhat kay akong alang sa tibuok Pilipinas. Maski kabalo siya. Palapakan sa natos, tatay! Papalo siya sa tanan. Na ako sa Hong Kong, ani, nag-ingon siya na ay daw pick up niya, ingon niya, so what? Nangutana ko kay Senador, tinungol ba ito, tinungol. Kung ano man siya uli. Di ba pwede nga, di na lang sa uli Pilipinas. Ingon ni attorney nga, nagpasayo pa ko, nag-uli pagin siya sayo. Lagang explanations na ngano siya nagpadako. Sa ako alang iyano na explanation, ang akong pinakasimple, Father's love. Father's love. Ako ba nag-explain? Of course, lagang tanan ni Tatay. Lagang tanan ni Tatay. Pero pinaka-love yun niya, si Vicky Sara. Kabalo siya kung sa next sa plano ang gobyerno nga. Impeachment kay Vicky Sara o dakong sa prison si Vicky Sara. Usubot ba mo, anak? So for me, ang akong analysis, nagsakripisyo si Tatay. Nagsakripisyo siya. Kay dahong nga, kani mga di kayo ilan ng mga nidagan ng senador, mga daog, alang mga proteksyon na si Vicky Sara. Duterte! 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 Pero dili na yun nga kay Vicky Sara para na sa tuang tanan. Kaya kung mawala si Vicky Sara, wala tayo presidente sa 2028.
palihog ka, napulog yun. So, pwede ba, ang inyong isabi ko ang Duterte? Duterte! 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 So, focus lang sa Duterte. Kanamang yun ang iyang endorse, alam yung proteksyon. Ikang tanan. Pero siyempre, unamang yun na si BP Sara kay si BP Sara po ng atuwang dalkon ng presidente sa 2028. Karon, nasinatingalak mo ano na Marites, na ako pangalan, na Richard Mata ako, hinoon sa wak na nag-follow sa akong Facebook page na kay 2.7 million followers. So, Dr. Richard and Elika Mata, palihog i-follow. Then, kay Doc Marites, kung kahit na dito, Doc Marites, updated na itong kanan dito, kung mag-follow mo. Pati politics, ako sige kong comment sa politics. Patuman na hinuon ko sa House of Representatives para dito sa mga trangko na daw big news daw. So, niyan ko na gusto na, wato na po karong Martes. Karon kung ngayon sila sa crowd, kung di ka mag-apologize, i-detain na lang mo. Amin po, Your Honor, ready na niyo po, nanakita ko sa misis, Your Honor, I'm sorry, I have taken care of my name all my life. If I will apologize, you will just destroy my name with the mainstream media. I'm sorry, I will not apologize. Ready ko na, huwag mo na natin, di ko mag-apologize. Pero naingon po sila, si PPP at ang representative Brian Lim, sa bagay ito, kung i-detention kanila, kung daog ka dyan pagka-senador. So, kaning ako Marites, aside sa kay Marites kayo lang, ako pong pangalan kay Mata Ma Richard Ray Tess Tesoro. So, Marites. So, ayaw kalimot sa Marites, ayaw kalimot sa Duterte, focus dito anak. Pero ipadayon nato ang atong pag-ampo kay Tatay Digo, nagtuok pa sa mga Mayor Bastet na makabalik gihapon si Tatay Dire. Kay dako kaayo ang kanang mali nga gibuhat kaniya na explain na to ni Attorney Marcoleta. So, naana diha, naana tay solusyon. Ang kulang na lang kaning pagpanayon sa pagkampo. So, magbalik-balik na dire base sa mga announcement. O with that, maayong gabi sa inyong panahon. God bless. Thank you so much, Dr. Richard Mata. That's why let's watch this. Nagdag kami, kung sa kanila, total ang makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumubra kami sa numero, taga-Davao kasi ito. At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Dito, hindi ka naman hiyain. So, isasali ko lang rin baka. Doktor ito. Pero, balita ko, mga 8 na pasyente nga mamatay na. Either balik yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw bayad. Dr. Mata. Vote number 42, Mata Doc Marquez sa Senado. Ma Rin Tess is short for Mata Richard Tesoro.